One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Asik Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nation. Pakinggan naman po natin ngayon sa puntong ito si Ms. Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para naman ibahagi ang accomplishment ng nutrition community dito sa nagdaang linggo. Masustansyang hapon, Ms. Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at sa lahat ng mga tagapakinig ng One Nutrition, One Nation. Asik Bernie, nadagdagan na naman po ang bilang ng ating mga breastfeeding advocates sa pagtatapos ng 2 batches na training of city municipal implementers on the promotion of good nutrition para sa mga lalawigan ng Aurora at Isabela na ginanap noong 7 to 14 November sa Baguio City. Baguio City. Malamig na ba doon, Liza? Opo ma'am, nung Malamig. umakyat po kami noong November 6, Oo. malamig po. Pero nung mga kalagitnaan na po ng linggo, medyo Uminit na. medyo Naging uminit ano po. na. Bahagi rin po ng re-entry plans ng mga participant ay ang pagsasagawa ng barangay level trainings para sa mga BNSS, barangay health worker, rural health midwives at mother leader ng kani-kanilang bayan at lungsod. Ang mga participant naman po ng barangay level trainings ay inaasahan na mag-organize ng breastfeeding support groups na siyang susubaybay sa mga buntis at nagpapasusong ina para mapanatili ang practice ng breastfeeding. Oo, siguro sa next na pagre-report mo, Miss Lisa, ay sabihin naman natin kung ilan na ba ang na-train natin sa kabuuan, sa kabuuan para naman malaman din ng ating mga tagapakinig kung ilan na talaga yung na-train ng National Nutrition Council. Ay, opo ma'am. Mm-mm. Dumalo rin po ang mga Regional Nutrition Program Coordinators ng NNC sa 3rd Regional Directors Consultation Workshop on Pantawid Pamilyang Pilipino Program noong 7 to 9 November sa Tagaytay City. Sa pamumuno ito ng DSWD. Ito ay pinasinayaan nila DSWD Secretary Dinky Soliman, DOH Secretary at NNC Governing Board Chair Enrique T. Ona, Undersecretary Rizalino D. Rivera ng DepEd at DILG Secretary Jessie M. Robredo na nirepresent ni Director Rene Pordios ng Caraga. Kasama po sa mga tinalakay ay ang mga mandato at functions ng DSWD, DOH, DILG at DepEd sa pagsasakatuparan ng pantawid pamilya at pagpaplano ng mga activity na pwede pang isakatuparan sa mga nalalabing buwan ng taong 2011 at sa 2012. Si Asik Bernie naman po ang nagtalakay ng Hunger Alleviation for Improved Nutrition Program o HAIN. Oo nga, alam mo ang overriding theme nitong pagpupulong na ito na pinamunuan ng DSWD pero talagang pinakita doon ang kailangan ay para dito sa successful na pag-implement ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kailangan talaga may convergence. Magtutulong-tulungan kasi hindi naman enough yung cash assistance na ibinibigay na through DSWD. Kundi kailangan din yung mga health interventions, kailangan din yung DepEd ay meron din mga programa na magpapaigting dun sa serbisyo na ipino-provide nila as a matter of course. At syempre, napaka-importante yung papel ng ating mga lokal na pamahalaan. Kaya nandyan yung DILG. Kaya maganda yung naging talakayan doon sa ating at ang ating mga regional nutrition program coordinators nga ay welcome na nakasama dito sa first time na nakasama tayo dito, although third na time na ito ng consultation. Nagbistulan naman pong reunion ng mga BNSS ang 7th Regional Barangay Nutrition Scholars Congress ng Central Visayas Region noong 7 to 8 November na ginanap sa Dumaguete City.
Ang taunang pagtitipon na ito ay inorganize ng NNC Region 7 at ng Federation of Barangay Nutrition Scholars Association of Region 7 na dinaluhan ng mahigit na 1,000 BNSS kasama ang kanilang mga barangay captain, barangay councilors at chairpersons ng Committee on Health, Mayor, MNAUS at DCNPCs. Hindi lang pala BNS yung BNS Congress nila, ano? Opo, ma'am. Oo. May mga Dumalo kasama din yung sila. mga ibang mga personalities ng nutrition. Opo, ma'am. May mga chaperon po sila. Oo. Si Congresswoman Jocelyn Lim Cai-Chong, representative ng 1st District ng Negros Oriental, ang nagbigay ng keynote address kung saan binigyan niya ng diin ang tema ng BNS Congress na Developing the Capacities of BNS to Overcome Challenges. Alam mo, Miss Lisa, nagpapasalamat ako kay Dr. Letlet kasi nakuha niya itong si Congresswoman Jocelyn Lim Cai-Chong para mag-keynote nitong BNS Congress. Kasi si Congresswoman or Representative Jocelyn S. Lim Cai-Chong, siya yung ating chair at nagdi-defend ng budget natin sa House of Representatives, budget ng Department of Health. Oo, siya ang siya ang chair. Kaya mabuti naman at ngayon ay na-introduce siya sa mga barangay nutrition scholar, hindi lamang dun sa traditional health workers. Okay, sige. Tuloy Talaga natin. naman, ma'am, na malaking karangalan din yun sa mga BNSS Oo, na makita ang ating mga representatives. Meron na tayong kaalyado Opo. sa House. Opo. Ilan din sa mga kilalang personalidad na dumalo sa pagtitipon ay sina Mayor Manuel Sagarbarria ng Dumaguete City, Dr. Ben Malayang III, Wow. President po siya ng Silliman University at Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental na nag-commit po ng 1 milyong piso na suporta para sa mga BNSS at sa BNS Provincial Association of Negros Oriental. Nag-commit pa lang si Gob. Opo. Oo, kailan kaya ilalabas yung commitment na yan, ano? Oo nga po. Sana malapit na. Bago mag-Christmas, sana. Opo, ma'am. Malaking halaga rin po yun. Oo. And then, hitik na hitik po rin sa impormasyon ang technical update sessions tulad ng How Safe is Your Food, Managing a Barangay Nutrition Program at Community Health Team and the Role of BNSS at iba pang kaganapan tulad ng nakakaaliw na mutya ng BNS 2011 kung saan ipinakita ng mga contestants sa kanilang production number ang mga katangian na dapat ay taglay ng isang BNS. Wow. I'm sure very colorful yung mga yan. Opo, ma'am. Oo. Ang Bureau of Agriculture and Fisheries Product Standards ng Department of Agriculture ay nagpatawag ng meeting noong 11 November para balangkasin ang roadmap ng Corn for Health 2011 to 2016 na bahagi ng Agri-Pinoy program. Nais kasing i-promote ng DA at pati na rin ng NNC ang mais bilang alternatibo sa bigas o kanin. Ikaw ba ang nag-attend nito, Miss Liza? Si Malu po, ma'am. Nag-attend Okay. po So nito. sana na-share naman ni Miss Malu Enteria na sa pagpupulong na ito na tayo ay matagal nang nagpro-promote or nag-advocate ng mga rice substitutes, no? Opo, Kasi parte ito ng Agri-Pinoy program yung bawasan ng demand for rice at increase naman yung demand for rice substitutes gaya ng kamote and other root crops, pati na mais at pati na yung mga saging kagaya ng saba. Opo, ma'am. Oo, Mga kamote po, Oo. gabi. Ayan. Pinangunahan naman ng FNR-IDOST ang 2011 Nutrinet Seminar na may temang Halving the Prevalence of Underweight 0 to 5-year-old Children by 2015. MDG Goal number 1 po yan. Noong 8 to 9 November. Ang Nutrinet ay network ng libraries at information centers na in-establish bilang specialized information system na ang layunin ay matugunan ang pangangailangan na nutrition and nutrition-related research and development programs and projects ng mga network members at ng iba pang scientific community sa buong bansa. Alam ba natin, Miss Liza, kung ilan ang membro ng Nutrinet? Ilang mga libraries? May 20 ba o ano? Kulang-kulang po na 2 po ito eh. Oo, kasi nandito yung mga libraries sa eskwelahan, ano? Opo. At saka sa mga ahensya.
Opo. Oo. Tapos nakalink na rin sila sa internet, ano? Opo, nakalink na rin po sila sa Sige. internet. Siguro next reporting mo ay isabihin natin kung ano yung mga web addresses nila para naman dun sa mga nakikinig ay makapunta rin sila sa mga sa websites nitong mga nabanggit natin na membro ng NutriNet. Opo, ma'am. Sige. Ayan po, Asik Bernie, ang ilan sa mga kaganapan sa ating One Nutrition, One Nation community nitong nakalipas na linggo. Okay, maraming salamat Miss Lisa. At sa susunod pang mga pagkakataon ay mas marami pang mairi-report sa atin. Si Miss Lisa ang atin pong reporter for the week. At magbabalik pong muli ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nakatutok pa din kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. At sa puntong ito naman, makakasama natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator sa ating regional office mula sa Region 11 or ang Davao Region. Walang iba kundi si Regional Nutrition Program Coordinator Maria Teresa Ungson. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Miss Terry? Masustansyang hapon din sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin. At masaya naman dito no sa gawing south ng Pilipinas, sa Davao City. Oo nga. At para naman sa kabatiran ng ating tagapakinig, Miss Terry, ano ba yung Region 11 provinces and cities? Pakibanggit mo nga po ulit. Siyempre, nandyan yung Davao del Norte, Okay. Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, ang ating mga syudad, Davao City, Panabo, Tagum, Igacos, at saka siyempre Mati City, pinakabata. Okay, so 4 na lalawigan at 5 syudad. Yes, ma'am. 4 and 5. Okay. So, anong latest po? Balita naman po, anong latest? Katatapos lang yata ng ating first ever Regional BNS Congress. Ano po? Natuwa kami masyado no because meron talagang makita na outpouring of support from our barangay nutrition scholars, yung mga barangay captains, talagang pinadala nila ang mga BNS para mag-attend sa pinakaunang congress dito sa Davao City, no? So kami naman ay masaya at talagang makita namin yung interest ng mga barangay nutrition scholars and their barangay captains to really, have our BNSs participate sa policy making, no, dito sa rehiyon at least makatulong sa paggawa ng palisiya din para sa bansa. Oo. I-describe natin sa kanila yung naging program of activities. Unang-una, saan ginawa yung BNS Congress, tapos ilan talaga yung nakarating na mga barangay nutrition scholars, at saka ano yung mga nangyari sa kabuuang araw or 2 days ng Congress. Miss Terry. Okay. Ito ay ginanap noong November 14. No, sa buong araw ng November 14 hanggang gabi nandun pa kami sa Almendras Gym dito sa Davao City. No, at we have a total of 1,375 barangay nutrition scholars na nag-attend sa ating affair. At Okay. ito ay lahat sila ay nagre-represent sa buong region. So bawat province, city, nagpadala talaga ng mga delegation nila sa ating affair. At dito sa natin, no, syempre, kami ay nagpapasalamat din, no, at talagang nakapunta, no, si Assistant Secretary Maria Bernardita Flores, ang aming Executive Director ng National Nutrition Council, para talagang tignan din, no, at makilala at makita ang mga barangay nutrition scholars dito sa Region 11. At napakasaya talaga ng BNSS nakita
si Asek Flores at talagang